Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Inihalin tulad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang korupsyon sa gobyerno sa isang malalang sakit gaya ng cancer. Ayon sa Pangulo, gaya ng sakit na ito, kailangan dumaan sa komplikado at masakit na proseso bago tuluyang gumaling. Ganito inilarawan ni PBBM ang pagsisikap ng kanyang administrasyon na linisin ang korupsyon sa pamahalaan. Sa gitna ito ng patuloy na isinasagawang investigasyon sa flood control projects anomaly. Nangako ang Pangulo na sa natitirang ilang taon ng kanyang administrasyon patuloy ang kanyang kampanya laban sa korupsyon. Magtatrabahoan niya sila ng 24/7 o walang tigil. Naniniwala si PBBM na makakamtan ang ninanasang matigil ang korupsyon sa pamahalaan. We know what we are doing. And we will continue this campaign against corruption. We will continue our campaign on this abuse and this entitlement that has shocked everyone, myself included. Hataw Balita ngayon! Tiwala si Senate President Vicente Tito Soto III na maipapasa pa rin ang panukalang pondo para sa 2026 bago matapos ang taon. Hindi aniya sila papayag na magkaroon ng reenacted budget dahil pinakamaramis ng issue aniya ang 2025 budget. Kahapon pa rin nakapapasa ng second reading ang 2026 General Appropriation Bill o ang panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon. Ito ay habang patuloy pa rin pinag-uusapan ng mga panukalang amyenda ng mga senador. Paliwanag ni SP Soto, nais nilang panatiliin ang kamalayan ng publiko sa mga amyenda sa budget. We are confident that we will be able to finish it. Sa tulong-tulong din namin, hindi lang ang executive, kundi pati ng House of Representatives. Pagdating namin sa Vical, para hindi magkaroon ng reenacted budget na hindi namin papayagan sapagkat pinakamahirap, sabi nga nila, the most corrupt budget yung 2025, tapos reenacted. May masamang nangyayari yun, kaya hindi namin papayagan. Huwag naman, lahat ng pwedeng gawin namin para ma-apura ito, gawin namin. Hataw Balita ngayon! Handa si resigned Independent Commission for Infrastructure o ICI Commissioner Rogelio Babe Singson na tulungan sa Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon sa pagpapatupad ng Flood Control Master Plan na sinimulan niya noong siya ay nanunungkulan bilang Public Works Chief. Samantala, kawalan umano ng sapat na kapangyarihan at pondo ang ilan pa sa mga dahilan ng pagbibitiw ni Singson bilang Commissioner ng ICI. Sa kanyang pagharap sa media kahapon, matapos ipahayag ang kanyang resignation, sinabi nito na mistula silang mga sundalong umaharap sa giyera ng walang sapat na sandata. Bunsod nito, nananawagan si Singson sa mga miyembro ng Kongreso na ipasa na o madaliin ang panukalang batas na lilikha ng Independent People's Commission na may mas matibay na kapangyarihan at otoridad kumpara sa kasalukuyang kakayahan ng ICI. Gusto na niyang i-devote yung kanyang expertise sa pagtutulong sa DPWH sa pag-implement ng mga project ng tama. Specifically, ang sabi niya sa akin, gusto niya niyang tulungan si Presidente sa pag-implement nung 18 Major River System Master Plan, no, for flood mitigation na sinimulan niya nung siya ay DPWH Secretary na unfortunately hindi na-implement. No, so specifically sinabi din niya alam ko sa ating Pangulo na yun ang gusto talaga niyang ibigay ang kanyang expertise, lalo na ngayon na ibigay na niya yung kanyang expertise sa ICI. So yun ang usapan namin several weeks ago. Lumabas yung ICI 94, PO 94. Walang budget. Okay. Kumbaga, lumabag ka sa gera, solve mo yung problema, hindi ka naman binigyan ng armas. Ano nangyari sa'yo? Di nakatiwangwang ka.
You cannot defend yourself. You have no powers. Mag-imbita ka kung ayaw pumunta. Wala ka nang magagawa. You don't even have subpoena powers. Gusto mong wag paalisin ang isang tao. We don't have that. We have to go to court for a whole departure order. O ano nangyari? Nakaalis. Sisisihin pa kami doon. Hataw Balita ngayon. Humiling ng executive session si House Majority Leader Congressman Sandro Marcos sa pagharap niya sa Independent Commission for Infrastructure o ICI kahapon. Ayon sa kanyang legal counsel, handang ibahagi ng kongresista ang lahat ng kanyang nalalaman na posibleng makatulong sa investigasyon ng komisyon. Ngunit maaaring may mga kritikal na impormasyon mula sa testimonya ng mamabatas na posibleng makaapekto sa investigasyon. Ang nasabing request ay naaprubahan naman ng komisyon kaya pinutol na rin ang kanilang live stream. Samantala pagkatapos ng pagdinig ay humarap muli sa media at nagbigay ng pahayag ang presidential son. Kinumpirma niya na nakasama sa naitanong sa kanya ng komisyon ay tungkol sa mga aligasyon ni dating Ako Bicol Party List Representative Saldi Co. More importantly, there may be critical information that may be elicited from his testimony which may jeopardize or compromise further investigation of this commission. So for that reason, we again request that for an executive session for Congressman Marcos. I would just like to say I came here on a voluntary basis so I could help the ICI in their investigation. I was not served or subpoena. I am not subject to any investigation. However, I am willing to give and tell the ICI anything that I might know that will further the investigation. Hataw Balita ngayon. Sa magpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, duda si House Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima na may papasa pa ang mga panukalang batas na magbibigay ngipin sa Independent Commission for Infrastructure o ICI bago matapos ang taong 2025. Ito ay kung hindi pa ito patatalakay sa plenaryo sa Kamara sa susunod na linggo. Bonsod nito, muling nananawagan ang kongresista sa liderato ng dalawang kapulungan ng Kongreso at maging kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pabilisin na ang proseso sa pamamagitan ng pag-certify as urgent sa panukalang batas. Isa ang kongresista sa mga pangunahing may akda ng panukalang batas na magbibigay ng mas malawak na investigative at subpoena powers sa Independent Commission. So I don't know. What's wrong? What's happening? What's the reason for that? Na hindi na dapat siyang pinapatagal. Hindi na kaya ng ICI. Every day that passes na wala pa yan sa plenary, the less ang chances. Marang nagiging nil. If by Tuesday next week, it's not yet with the plenary, almost zero ang chances niyan. Nil, zero. Unless nga is-certify as urgent. Hataw Balita ngayon. Ibinaba ng Bureau of Customs o BOC ang floor price ng 4 na luxury cars ng mag-asawang Diskaya na ipapasubasta ngayong Biyernes, December 5. Ang Toyota Tundra na nagkakahalaga dati ng 4.9 million pesos ngayon ay nasa 3.4 million pesos na lamang. Mula naman sa 7.2 million pesos original price ng Toyota Sequoia, 4.6 million pesos na lang ngayon. Nasa 36.2 million pesos naman ang Rolls-Royce Cullinan na dating 45.3 million pesos. 13.8 million pesos naman ang Bentley Bentayga na dating 17.3 million pesos. Ngayong araw isasagawa ang ikalawang public auction sa mga sasakyan sa pamamagitan ng sealed bidding kung saan ila-live stream ang proseso. Inaasahang makakalikom ang ahensya ng 58 million pesos mula sa 4 na sasakyan. Mas mataas na depreciation factor, no? Dati po kasi dun sa unang auction, ang ginamit po natin ay nasa 10% po lamang. Pero sa ating mga existing na polisiya, maaari tayong gumamit ng hanggang 16%. Kung kaya't atin po nababa substantially yung mga presyo ng bawat sasakyan, no? Hataw Balita ngayon.
Makikipag-ugnayan ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group sa mga online selling platforms upang mapigilan ang pagbebenta ng mga iligal na paputok online. Umakyat na sa 10 individual ang naaresto ng PNP Anti-Cybercrime Group sa iba't ibang lugar sa bansa dahil sa illegal online selling ng paputok. Ito'y matapos ang 7 magkakasunod na operasyon sa Cavite, Laguna at Maynila. Ayon kay PNP ACG Director Police Brigadier General Wilson Asueta, na monitor nila ang pag-aalok ng mga ito na iligal na paputok online. Sa ngayon, umaabot na sa 800 peraso ng mga paputok na nagkakahalaga ng 75,000 piso ng paputok ang nakompiska ng ACG. Nakita natin, mas madali sa online ngayon kasi may delivery. So, i-click na lang nila at hihahatid na lang sa kanila kung saan ang usapan. So, yun ang nakita ko dahil may safe sila na idadali na lang sa lugar kung saan nila gusto i-deliver yung items. Hataw Balita ngayon! Nakauwi na kagabi ang 9 na mga Pilipinong tripulante na nabihag ng Houthi rebels mula sa MV Eternity Sea. Ibinahagi ng Department of Migrant Worker o DMW ang kanilang pagdating sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 1. Noong July 7 nang atake ng Houthi rebels ang MV Eternity Sea sa west coast ng Yemen sa Red Sea. Hataw Balita ngayon! Muling humina sa 59 pesos and 13 centavos ang palitan ng piso kontra dolyar kahapon. Noong Oktubre na itala rin ang kaparehong palitan na siyang mababang palitan sa kasaysayan ng piso kontra dolyar. Kaugnay ito ng inaasahan na mamimiss ng gobyerno ang target o namimiss ng gobyerno ang target nitong economic growth ngayong taon. Hataw Balita ngayon! Inanunsyo ng Transport Group na Manibela na magsasagawa sila ng 3 araw na transport strike mula December 9 hanggang 11. Sa kanilang isinagawang press conference kahapon, sinabi ng presidente ng grupo na si Marv Valbuena na ang tigil pasada ay kanilang protesta laban sa umano'y sistematikong pangungutong at panggigipit ng ilang kawani ng Land Transportation Office o LTO sa mga jeepney drivers at operators. Kinundi na rin ng grupo ang mga naantalang paglalabas ng rehistro ng mga jeep kahit nakapagbayad na ang ilang tsuper dahilan para mahuli at matikitan ang mga ito sa kalsada. Dagdag pa ng grupo, handa silang i-extend ang 3 araw na tigil pasada kung kinakailangan. Hataw Balita ngayon! Mayroong libreng sakay sa lahat ng mga pasahero sa MRT-3 sa darating na December 10, araw ng Miyerkules. Bahagi ito ng pakikiisa sa International Human Rights Day. Sa abiso ng MRT-3 Management, ipatutupad ang libreng sakay mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at mula alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Hataw Balita ngayon! At para sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Marie Peñaranda mula sa Austin, Texas. Yes, good morning Tata Bert at Annie. Inaresto ng FBI ang isang lalaking pinaghihinalaang nagtanim ng pipe bombs sa Washington noong gabi bago ang Capitol riot noong January 6, 2021. Sa loob ng halos 5 taon, naglabas sa mga otoridad ng surveillance video, nag-alok ng $500,000 na pabuya at nakatanggap ng daang-daang tips para matukoy ang suspect. Ayon sa investigasyon, 2 bomba ang itinanim noong January 5, 2021, isa sa Democratic National Committee o NDC o DNC at isa pa sa Republican National Committee o RNC, kapwa malapit sa US Capitol. Natagpuan ng mga ito kinabukasan kasabay ng paglusob ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Donald Trump sa Kongreso upang pigilan ang pag-certify sa pagkapanalo ni Joe Biden sa halalan noong 2020.
Na-deactivate naman ng pulisya ang 2 bomba at walang sumabog. As you all know now, early this morning, Brian Cole Jr. was arrested and charged with placing the pipe bombs at the RNC and the DNC on January 5th, 2021. He has been charged with violating 18 U.S.C. 844, which is use of an explosive device. This investigation is ongoing. As we speak, search warrants are being executed, and there could be more charges to come. Hataw Balita ngayon. Nakarating naman na sa India kahapon si Russian President Vladimir Putin para sa 2 araw na state visit nito. Sinalubong siya ni Indian Prime Minister Narendra Modi. Sa kanyang pagbaba ng eroplano, niyakap pa siya ni Modi bago nagtungo sa kanilang pagpupulong. Inaasahang lalagdaan ng 2 bansa ang ilang mga kasunduan sa pagbisita ni Putin. Ang India at Russia ay matagal nang magkaalyadong bansa. Kamakailan lamang ay mayroong pressure ang Estados Unidos sa India dahil sa pagbili nito ng Russian oil habang patuloy ang ginagawang pag-atake ng Russia sa bansang Ukraine. Hataw Balita ngayon. Posibleng magkaroon ng pagpupulong si South Korean President Lee Jae-myung at Japanese Prime Minister Sanay Takahashi sa kalagitnaan ng Enero. Una silang nagkausap sa sidelines ng Asia-Pacific Economic Cooperation Summit sa South Korea noong Oktubre. Layunin ni Lee na mamagitan sa Japan at China sa kanilang umiinit na girian dahil sa pahayag ng Japan na handang mag-deploy ng military forces kapag inatake ng China ang Taiwan. Ilan pa sa posibleng pag-usapan ng 2 leader ang trilateral cooperation kasama ang United States at ang denuclearization ng North Korea. Hataw Balita ngayon. Iniulat ng World Health Organization o WHO na mayroong nasa 610,000 na mga nasawi dahil sa mosquito-borne disease na malaria. Mas mataas ito ng nasa 12,000 deaths kumpara noong 2023. Mayorya ng mga nasawi ay mula sa mga bansa ng Africa. Ayon naman sa WHO, isa sa dahilan nito ang pagtapyas ng pondo ng mga mayayamang bansa gaya ng Estados Unidos, United Kingdom, Germany at France para sa global health programs kabilang ang paglaban sa malaria. Inilabas ng WHO sa kanilang website ang isang buong report sa malaria noong 2024 sa kanilang official website. Naglabas ng job vacancy advisory ang Philippine Consulate sa Toronto para sa posisyong project term personnel. Samantala, ready for release na ang mga newly arrived passports sa Philippine Embassy sa Oman. Ito ang humahataw na balita ni Lynn Perez. What's up, kabayan? Sarado ang Philippine Embassy sa France sa December 8 at muling magbubukas sa December 9. Maaari namang tumawag sa 33620-592515 kung may consular concerns o sa 33680-115271 kung may assistance to national concerns. Nangangailangan naman ng Philippine Consulate sa Toronto ng project term personnel para sa overseas voters registration. Ilan sa mga qualifications ay dapat may valid residence visa or work permit, fluent sa English at Filipino at computer literate. Sa mga interesadong mag-apply, magsumite lamang ng application letter at resume sa Consular Matters at philcongen-toronto.com hanggang December 10. Samantala, maaari nang i-claim ang mga newly arrived passports sa Philippine Embassy sa Oman. Pwede mag-walk-in ang mga nais mag-claim ng kanilang mga passports mula Linggo hanggang Huwebes sa alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Huwag kalimutang dalhin ng lumang passport at resibo. Makikita naman ang listahan ng available passport for release sa official Facebook page ng Embahada sa facebook.com/PHL in Oman.
Naglabas ng schedule ang Philippine Consulate sa Toronto ng Saturday Consular Services para sa buwan ng Enero at Pebrero sa susunod na taon. Magsasagawa ng Consular Services sa January 10 at February 21, 2026 para sa passport application, civil registry, notarials at dual citizenship services. Para sa kumpletong impormasyon, bumisita lamang sa official Facebook page ng Konsulado sa facebook.com/PH in Toronto. Lynn Perez sumahataw sa Balita Ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula po rito sa malamig na Austin, Texas, ako si Marie Peñaranda. Magandang umaga po. Sa isang liblib na paaralan sa Barangay Basyoy sa Kabayan, Benguet, isang bagong silid-aralan na pinapagana ng solar power ang naghatid ng liwanag, kuryente at panibagong pag-asa sa mga mag-aaral. Si Grace Doc Tolero, humahataw! Matatagpuan sa Basyoy Elementary School ang bagong silid-aralan na may 5 kilowatt peak solar power system. Dati, walang maayos na supply ng kuryente at kulang sa pasilidad ang paaralan. Nagtulong-tulong ang Aboitiz Foundation, Huawei Technologies Philippines, Headcore Incorporated at City Savings Bank para maisakatuparan ang proyekto. Kasama ang Philippine Army at DepEd Cordillera sa ilalim ng programang Salaknib Tanamnama o pagprotekta at pagbibigay pag-asa. Ang pangarap ko ay magiging guro. Gusto kong tulungan ang mga bata na magbasa, magsulat at para alamin nila ang mga question na ituturo ko. Paglaki ko po, pangarap ko pong maging nurse. Gusto kong tulungan ang may sakit. Ang pangarap ko ay maging isang guro upang tulungan ang mga batang magbasa at magsulat. Still, there are parts here in Kabayan na walang kuryente. So though may kuryente dito, napakaganda na we are very much grateful sa linagay nilang solar panel para kahit may brownout, at least hindi sila mawawalan and also yung malilesen din ang bill nila. Suportado ng DepEd Cordillera ang proyekto upang matulungan ang mga nasa liblib na paaralan. Ang unang-una ay yung matulungan natin yung mga indigents, yung mga estudyante na wala talagang kakayahan na pupunta sa school. So yun yung inuna natin, yung SOF project. At saka yung part ng SOF project na yun to really give them hope na kahit naman wala kayong pera, mahirap lang kayo, pwede pa rin kayong at least man lang makatapos ng basic education. Ayon sa Aboitiz Foundation, bahagi ito ng Aurora PH program na nagbibigay ng solar power, internet at digital tools sa last mile schools. Ito po kasi ay in response to the Department of Education's Last Mile Schools program. So ang Aboitiz po will do 300 out of the 1,500 last mile schools in the Philippines. So we're giving sustainable energy solutions through the solar PV panel. We're also providing Starlink to internet connectivity, capacity building through City Savings Bank. Mahigit 44 na paaralan na sa buong bansa ang nabigyan ng solar at internet sa ilalim ng programa at target na umabot sa 300 sa mga susunod na taon. 6 na paaralan na sa Benguet ang natulungan. Sa isang liblib na paaralan sa bundok, isang silid-aralan ang nagbigay ng bagong pag-asa at pangarap sa mga bata. Grace Doc Tolero, humahataw sa Balita Ngayon. Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, malabong mapatubigan at matamnan ngayong second cropping. Ang higit sa 37,000 hectares na sakahan sa Nueva Ecija at Tarlac dahil sa sira na Talavera Zipon Barrel na nagdadala ng patubig sa Super Diversion Irrigation Canal. Si Danny Monar, humahataw.
Puspusan na ang pag-ayos ng NIA Yupris sa nasirang bahagi ng Talavera Siphon Structure sa Talavera River, Barangay San Nicolas, Llanera, Nueva Ecija. Ayon kay Engineer Alvin Manuel ng NIA Yupris, higit 37,000 hektarya sa 8 bayan ng Nueva Ecija, kabilang na ang Science City of Muñoz, Llanera, Rizal, San Jose City, Talugtog, Gimba, Coyapo at Nampikwan. 3 bayan naman sa Tarlac, kasama rito ang Victoria, Anao at Ramos ang walang patubig habang inaayos ang istruktura. May 2,000 hektarya naman sa ilang bahagi ng Llanera at Victoria, Tarlac ang maaari pang mapatubigan gamit ang malalaking bomba at pansamantalang dam. Nanghihinayang ang mga magsasaka na nakapagtanim na ng punla dahil Marso pa sa susunod na taon, inaasahang may patubig muli. Aabot sa 5,000 piso kada sako ng binhi ang nagastos nila. Makapura sana yung magawa niyan, karapan. Marami po hindi makakasaka rito eh. Lalo na itong mga ito, punla po yung mga yan eh, dami pong matitirang punla. Pag hindi po na pinuntulig dyan, ay napakamahal ng din eh. Ayon sa NIA, 20 taon na ang istruktura at nagkaroon ng unti-unting pagkasira noong 2022. Nilagyan nila ito ng gabion works at sheet piles, ngunit tuluyang nasira dahil sa malakas na tubig mula sa mga bagyo, kasama na ang bagyong Uwan. May 50 milyong pisong initial budget ang ahensya para sa phase 1 at 2 ng repair at aabot sa 70 milyon ang kabuang gastusin. Naglalagay na po tayo ng sheet piling upang makapagsimula na po tayo maglagay ng support sa ilalim po noong conveyance structure wherein ay hindi po natin papayagan pa sana na magkaroon ng any further damages. Susuportan po natin siya ng steel beams at yung po magiging final design ay reinforced concrete beams. Yung po ang ilalagay sa ilalim. At lahat po ng guwang sa ilalim ay pipilapan po natin ng concrete. Sinabi ni Engineer Ruel Begega na kasalukuyang naglalagay ng sheet piling para masuportahan ang ilalim ng istruktura. Ilalagay din ang steel beams at reinforced concrete upang matiyak ang tibay at maiwasan ng dagdag na pinsala. Tatagal ng 3 buwan ang repair at pinapayuhan ng mga magsasaka na gumamit muna ng bomba o solar irrigation. Kung pwede sana, gagawa rin dito sa banda namin dito dahil mataas yung amin dito eh. Panatog nga eh. Kaya kung pwede, lalagyan din nila ng solar din dito. May fuel subsidy din para sa apektadong magsasaka at alternatibong high-value crops mula sa Department of Agriculture habang wala pang patubig. Tiniyak ng NIA Yupris na minabadali nila ang trabaho upang may balik ang daloy ng irigasyon bago ang target na pagtatapos sa Marso 2026. Danny Munar, humahataw sa balita ngayon. Samantala, bahagyang bumilis ang galaw ng bagyong Wilma batay sa 5 a.m. bulletin ng Pag-asa. Huling nakita ang sentro sa 245 kilometers east of Borongan City sa Eastern Samar. Kumikilos ito sa west-southwest sa bilis na 20 kilometers per hour. Sa kasalukuyan po ay nakararanas ng malakas na buhos ng ulan ang ilang bahagi po ng Visayas at Mindanao. Hataw Balita ngayon. Yan ang ating update. Okay. Ang ating update sa ating weather, yung tungkol kay Wilma, doon sa ating mga kababayan, amigo, Sherwin Colobong, kung nakikinig ka dyan, laging pinapaalala niya na talagang mag-iingat. Si Tata Bert naman, ito, paalala natin doon sa ating mga kababayan na kailangan gawin ang lahat ng pag-iingat dahil nga po, mayroon pa tayong inaantabayan na Wilma. O, sige, may time pa. Mag-shout out. Tata Bert, go please. Thank you. Oh, nawala yung audio mo. Ayun. Ang mga nagpapabate si Ani sa mga kasama ko sa lokal ng Tanay, ano? Sis Tere, Brad Brando, Brad Edu, Sis Alma, Sis Beth and Brad Ronald Bamiano, Brad Erwin, Sis Marian, Sis Irma, Sis Berna, Sis Minerva, Sis Lourdes, Brad Taiko, Sis Marge and Brad Mark Arsenal at sa aming PS si Brad Daddy Roque. Ayun. At shout out din siyempre sa aking mahal na asawa at sa aking mga anak Nico, Eileen, Shasha and Andrew at sa aking apo na si John and Anna. At siyempre, shout out po sa ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo.
Shoutout din sa mga tagapakinig ng Hataw Balita ngayon sa Radyo La Verdad 1350. Mga kasambahay, kung may mga storya po kayo na nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede niyo po ito muling mapanood sa aming official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na po ang iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya tara na! Subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Aklat ng Awit, Kapitulo 37, versikulo 3 hanggang 5. Tumiwala ka sa Panginoon at gumawa ka ng mabuti. Tumahan ka sa lupain at gawin mong kumain sa kanyang pagtatapat. Magpakaligaya ka naman sa Panginoon at bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso. Ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon. Tumiwala ka rin naman sa Kanya at Kanyang papangyayarihin. At yan po mga umataw na balita ngayong umaga ng Biyernes, ikalima sa buwan ng Disyembre, taong 2025. Sa pangalan po ni Amigo Sherwin Colobong, ako po si Bert Cerudo. Nangalan ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV, Radyo La Verdad 1350, at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po, si Annie. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang programang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.